Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa inyong pagsimba, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Lahat kayo sa inyong pakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito. At ating espesyal na ipagdasal at ialay ang misa para sa mga naghandog ng pamisa. Kilala sila ng Diyos at alam ng Diyos ang kanilang pagpapamisa. Ano man ang kanilang pangailangan at kahilingan, naway ipagkaloob sa kanila ng Diyos at pagpalain sila kasama ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. At atin na ipagdasal ang kapayapaan sa buong daigdig. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga, kami naway maging kasalo niya pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siyang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasub siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Napilihan ng mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman.
Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw siya na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinutungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay na ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ulitin po natin. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay
San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Hindi naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay ating, ano gang date ngayon? 24, 24. Tuwing ganito pong araw sa buwan ng Abril ay ating ginugunita ang kapiyastahan ng kapit parokya natin, yung Euprasia, Euprasia. Piyesta po doon at binabati natin at sinasamahan na rin magpurit magparangal sa Diyos sapagkat sila binigyan ng isang santa bilang kanilang patrona, si Saint Euprasia. Actually, hindi lang si Saint Euprasia ngayon, pati si Saint Fidelis, isa naman itong pari at martir. Well, anyway, itong dalawang ito, Saint Euprasia, particularly sapagkat ito'y parokyang malapit lang sa atin, siya ay nabuhay na hindi lang nagdarasal, talagang banal na ang kanyang kabanalan ay hindi lang nakita sa pagdadasal, kundi sa pakikitungo at sa pagmamahal at pagkalinga sa mga nasa peripiris, nasa laylayan. Mga prostitute, pinahahalagahan niya, inaalagaan. Yung ba mga kawaawang tao, mga pulubi, talagang ang puso ay puno ng pagmamahal, lalo na sa mga taong hindi nakakaranas dito sa mundo. Pinagkaitan ng napakaraming biyaya, pinagkaitan ng kaligayahan at karangyaan. Ipinakita ng Saint Euprasia na sila'y mahalaga sa paningin ng Diyos at inaalagaan ng Diyos. Kaya sa pamamagitan niya, ipinaranas niya ang Diyos sa mga taong gayon nasa laylayan. Kaya nga siya ay masasabi nating naging galamay ng pagmamahal ng Diyos sa mga taong walang pumapansin at hindi kamahal-mahal. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay walang bakod para sa encompassing. Gayon si Saint Mary Euprasia. And then, gayon din naman si Saint Fidelis sa kanyang katapatan naman sa pananampalataya. Pagtuturo kahit marami ang tumutuligsa sa kanya dahil sa kanyang pagiging Kristiyano tagapangaral. And yet, buong tapang niyang ipinangaral si Jesus. Yan naman si Saint Fidelis. Samantala, sa banal na kasulatan, sa banal na ebanghelyo, tayo pa rin ay nasa Bread of Life Discourse. Ito ay mga aral tungkol sa pagpapakilala ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Alam niyo, ang gospel ay punong-puno ng napakahalagang aral na dapat nating angkinin bilang mananampalataya. Kung hindi aangkinin, tayo'y hindi Katoliko. Hindi Katoliko. At ang kabuuan po ng gospel ay yung sinabi ni Jesus. Ito po ang pinakabuod. Totoong ang tinatanggap natin sa komunyon, sa misa, ay pagkain ng katawan at kaluluwa. Na kung hindi dahil dito, tayo hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya parang sinasabi,
At ito na ang totoo. Bagamat maliit na parang imputi, tinapay, pero kapag ito'y nakonsagra ng pari, hindi na ito ordinaryong tinapay, kundi totoong totoo. Kaya nga, truly I say to you, sabi, talagang unawain ninyo ito. At ito hindi rin natanggap ng ibang mga tagasunod na Jesus. Kaya ang ginawa ng mga iyon, iniwan sa Jesus. Ang sabi ni Jesus kayo rin ba iiwanan ninyo ako? Huwag kayong umalis. Ang sinasabi ko naman sa inyo, sagisag lang, simbolo lang. Pero hindi. Binayaan niyang umalis sapagkat katotohanan ng kanyang sinasabi, ang pagkaing ibibigay ko ay ang aking laman. Ang inuming ibibigay ko ay ang aking dugo. Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, kahit mamatay, may buhay na walang hanggan. Kaya ang misa ay talagang pagtanggap natin kay Jesus. Lagi ninyong naririnig, si Jesus ay yun, hindi na yung tinapay na ordinaryong tinapay, kundi si Jesus iyon, katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos. Pag hindi tayo nananalig tungkol sa katotohanan ito, hindi natin masasabing tayo'y Kristiyano. Hindi natin masasabing tayo'y Katoliko. Yan. Kaya nga, bakit kuminsan hindi natin maunawaan ang mga bagay na katulad nitong nangyaring ito? Ito ay banggaan ng reason, utak, at ng pananampalataya. Alam nyo, ang isip ng tao ay naghahanap ng paliwanag. Kaya tayo ay to see is to believe. Naghahanap ng logic ang ating isip, ng ebidensya. Ngunit may mga katotohanan, ito'y totoo. Marami ang katotohanan na hindi abot ng isip ng tao. May mga realidad na lampas sa abot ng ating pangunawa. Kaya nga mayroong salitang hiwaga. At ang Diyos bilang Diyos ay hiwaga. Faith begins precisely where thinking lives off. Kaya nga meron sila sabi tayong maraming katotohanan hindi natin maipapaliwanag. Pero totoo. Hiwaga. Sabi nga at kailangan doon ay hindi na ang physical nating mata, isip. Hindi na kailangan doon para maintindihan. Ano? Faith. Where reason ends, faith begins. And when faith begins, wala na tayong hindi mauunawaan. Kaya ang call ni Jesus ay not just to believe, kundi manalig, magtiwala, manampalataya. Ang mga Hudyo nung panahon ngayon ay nanatili sa antas na literal ang pag-iisip. Kaya tayo parang mga lumang Hudyo, kapag ang ating pinagana sa pananampalataya at tinakluban ng ang pananampalataya ng isip. Ayan. Ito'y paanyaya ng Diyos, higit na magtiwala. Actually, siya naman ang nagsabing, ako ang katotohanan. Ako ang katotohanan. Ang salitang naging tao, yan ay maaaring sabihin nating limitasyon ng salita. Sinasabi sa atin, ayan, paano mo maipaliliwanag ang isang makalangit? Sa realidad na gamit ang mga makalupang salita. Hindi sapat ang makalupa para maunawaan ang tagalangit. Paano mo ilalarawan ang walang hanggan gamit ang may hangganang isip at salita? Ang kanyang mensahe ay mula sa itaas, ngunit ang kanyang mga salita ay mula sa ibaba. At hindi po pwedeng hindi galing sa ibaba, sapagkat ang pinaliliwanagan ay taga-ibaba. Kaya hindi maiiwasan ang hindi pag-unawa. Ang hirap na paniwalaan. Tulad ng sinabi ni St. Augustine, if you understood Him, it would not be God. Kapag naintindihan mo daw ang Diyos, hindi yung Diyos. Sapagkat ang Diyos talaga'y hindi kayang maunawaan. At ito'y makikilala lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng utak. Hindi sapat ang utak para makilala ang walang hanggan Diyos. Yan. Kaya nga, sabi the highest knowledge of God is to know that we do not know Him.
Kabaliktaran, ano ho? Ang pinakamataas na pagkilala sa Diyos ay ang malaman nating hindi natin siya kayang kilanlin. Limited ang isip. We believe not because we see, but because we trust. Kaya ang ugat ng pananampalataya ay tiwala. Hindi simpleng ebidensya. Kung kaya mong lubos na maipaliwanag ang Diyos, hindi na sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating kakayahan. Kaya ang paanyaya ng Jesus ay hindi lamang unawain, kundi magtiwala. Ang sinabi ni Jesus na kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo ay hindi lamang isang intelektual na palaisipan. Hindi niya sinabing unawain mo ako ng lubos. Wala yung salitang unawain. Sa halip ang sabi niya ay magtiwala ka sa akin ng lubos. Kaya hindi isip, kundi faith. Kahalagahan iyan ng pagtitiwala. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lang dahil sa naintindihan natin siya, kundi dahil sa Kanya, naiintindihan natin ang lahat ng bagay. Ang Diyos na rin ang tumutulong sa atin para maunawaan siya. No sabihin niyang magtiwala, manampalataya. Kung kailan tumitigil ang utak, ang reason, ay doon nagsisimula ang pananampalataya. Hindi masama ang gumamit ng isip, pero tatandaan natin, may hangganan, may limitasyon ang isip. Ang isip natin ay pangkatawan lamang na may limitasyon. Pero katulad na narinig ninyo, ang tao ay hindi katawan lamang, may kaluluwa at ang kaluluwa ay walang limitasyon. Ang ginagamit pagkakaluluwa ay hindi ang pangunawang isip na umuunawa, kundi faith na walang hanggan, sapagkat ang kaluluwa natin ay walang hangganan din ang kanyang katangian. May punto sa buhay na hindi sapat ang bakit. Talagang gayon. Kailangan nating itanong, sino ang pinagtitiwalaan ko? Sa Ebanghelyo, ang mga Hudyo ay tumigil na sa tanong na paano? Paano? Pero ang tunay na alagad ay lumalampas doon at nagsasabi ng katulad ng kay Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ay, wala na kaming magagawa, kundi magtiwala. Sapagkat kung hindi kami magtitiwala, hindi lalo kami makakaunawa. Kaya ito ang tunay na pananampalataya. Hindi lahat ay malinaw, pero buo ang pagtitiwala. Ang pananampalataya bilang pagtanggap. Ang paanyaya ni Jesus ay nakainin, tanggapin, kainin. Siya ay isang malalim na sagisag o simbolo. Ito ay pagtanggap. Yun ang ibig sabihin. Ito ay pakikiisa, ito ay pagtitiwala. Kaya ang sagot natin ay, Amen. Nang ibig sabihin ay, ako'y nananampalataya. Ako'y nagtitiwala. Kapag tayo ay kumakain, tinatanggap natin ang pagkain bilang bahagi ng ating sarili. Ganito rin ang pananampalataya, tinatanggap natin si Kristo hindi lamang sa isip, kundi sa buong pagkatao. Hindi ito mababaw na paniniwala. Ito ay total surrender. Kaya ang hamon sa ating buhay ay, sa panahon ngayon, maraming pagtatalo. Marami pa rin tanong marahil tungkol dito. Bakit may paghihirap? Halimbawa, sa atin namang buhay sa panlupa. Bakit may problema? Bakit ganito ang buhay? At madalas gusto nating sagutin ang lahat gamit ang ating reason. Pero darating ang sandali na ang sagot ay hindi na sapat. Doon papasok ang pananampalataya. Talagang sinasabi nga ng parit, ito'y totoo. Where reason ends, faith begins. Hindi ibig sabihin ito ay itatapo natin ang isip. Ibig sabihin ito, handa tayong magtiwala kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kaya sa ating misa, buong-buo ang ating paniniwala. Tayo lumuluhod,
tayo sumasamba hindi sa tinapay, kundi sa Diyos na mula sa tinapay. Katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos, ang tunay natin tinatanggap tuwing tayo magkukumunyon sa oras ng misa. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain na Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadahilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ang manaming banal ikaw, ang bukalan ng kabananan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawak niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong hunat. Poong Jesus, namang mahal, iligtas mo kaming tanan. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, kaysa si Saint Eupraxia, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa kaysa sa misa via online. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo, Amen. Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo, walang basbasan ang buhay namin, handog naway matunag sa pag-aalay mo. Ang ating pong second collection ay Buhay na laan ng Maraming lubos salamat po. sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Maging tinatay sa nagdulugan, sa naatid at kandungan mo sa win. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaruhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagtiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos,
Ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Okay, tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, April 24, kapiyastahan ni Saint Euphrasia. Kaya happy birthday kina April Joy Valenzuela, Nikki Makatangay, Rene Russell Claveria, Madison Musa, Julio Henry Pio Lontok, Bernadette Ann Paloma, Aida Andal, Aida Manalo, Ronet Bautista Acosta. At marami pang nagbe-birthday iba. Happy birthday po sa inyo. Happy wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Apollo and Lulu Baro. At gayon din sa Mr. and Mrs. Rochelle Perez Marasigan. Tayo bumabati sa mga taga-parokya ng St. Mary Euphrasia sa Kumintang, Ilaya, Batangas. Happy fiesta po sa inyo. And then, salamat po sa palagi ang nagpapamisa. Malapit na nobinaryo natin kay Santa Rita ng Cassia. Kayo po ay magpamisa ng buong nobinaryo mula 12 of May hanggang sa araw ng kanyang kapiyastahan. Yan, magpamisa po kayo. At kayo po ay makiisa sa mga paghahanda. Kung ano mang inyong may babahagi, ay kayo po ay magparangal kay Santa Rita sa gayong pamamaraan. And then, salamat din po sa mga Facebook Star Senders at laging kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass. Halimbawa, ang mga kaisa natin sa misa ngayon ay sinam Luz Biminda Zamora, Rina Mendoza, Fe Aldovino, Celi Guevara, Lynn Agbay, Merly Rosales, Riaglo Blay, Fe Aldovino, Lorna Villar, Joy Bensig, Imelda Pecson, Gregorio Apuntar, Nori Balse Hernandez, Raquel Generoso, at magkakapatid na Cora, Swangel, Celi Endroli, Arcibal, Vicky Ilagan, Penny Lanticho, kung sino-sino pa yan. Tsaka ang mag-asawa at pamilya ni Pat at Dory Villena. Yan, marami pa. Salamat po sa inyong palagi ang pagsubaybay sa misa sa Santa Rita de Cassia Parish. Pagpalainawa kayo, pati ang inyong pamilya ng Diyos. Sige po, magsitayo na po kayo. Bukas ay may sumbahan sa simbahan, sa patio ng simbahan. Bukas ka, naroon ano. Yan, anong gang oras yun? Alas 5 onward, 5 p.m. onward. Yun ay mayroon natang ticket. Madali naman kumuha ng ticket dito. Makisumba kayo, masaya pala yun. Marami pala nagsusumba, no? Kasaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Maglakbay sa ating buhay, sa pag-ibig, pagmamahal, ika'y aming matularan. Ipagdasal mo kaming lahat, sa panganib ay maligtas, sa simula't katapusan ng hiningay magampanan, ang tungkuling kabanalan. Ang tinik ng korona ni Jesus, sa puso mo'y tumatagos. Kaya gayon na lamang ang tibay ng iyong loob, sa tiisi walang takot. Ipanalangin mo kaming lahat, sa sala ay di masadlak. At kay Jesus poong Diyos, makarating kaming lubos, hanggang sa langit na walang tapos. Ang tinik ng korona ni Jesus,
sa puso mo'y tumatagos. Kaya gayon na lamang ang tibay ng iyong loob, sa tiis walang takot. Ipanalangin mo kami lahat, sa sala ay di masadlang. Makarating kaming lubos hanggang sa langit na walang tapos. Sa simula't katapusan ng hiningay magampanan, ang hangaring maging banal. Ay, misa nga pala mamayang hapon, ano? Biyernes nga pala eh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po'y ika-24 na araw ng Abril, Biyernes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Kasama po nating magtataguyod ng misa ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Misa pasasalamat nina Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez, Berlin Jane Cabral, Maria de Chavez, Jeff and Mylene Payot, Richard Andes and family, Ivy De Leon Sandoval and family, Lilia Barba, Ninita Lat, MedCheck Enterprise, Jessica O. Abayon and family, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confrade de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple Au and family. Pasasalamat na nagdiriwan ng kaarawan na sina April Joy Valenzuela, Nikki G. Makatangay, Rene Russell Claveria, Madison Musa, Julio Henry P. Luntok, Bernadette Ann Paloma, Aida M. Andal, Aida Manalo, Ronette Bautista Acosta. Pasasalamat na nagdiriwan ng anibersaryo ng kasal na sina Mr. and Mrs. Apollo and Lulu Baro, Mr. and Mrs. Rochelle Perez, Marasigan. Misa, para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel and Marimel, Marie Cris, Jefferson and Marnelli, Geoffrey and Mary Rose Aida, Aldwin and Anna Joy, Engineer Efren Garcia and family, John and Dr. Aset Beron Valdesco, Nemesio Ilagan, Caridad Buenafe, Yaya Balmes, Marisa Bautista, Zoila Casao, Sofia Arce, Jose Mercado, Carlos Eugenio de Castro, Perodora Calangi, Antonio Salinda Dayang Hirang, Antonio and Evelyn Ebreo, Dani Bas Josephine Arguelles, Maylin Argente, Richard Librea, Jovita, Dante, Noel, Lunisa, Kerubi and Linda Lagaya, 55th BHS 1969 Families and Friends, Teresita Rigudo, Aida Reyes, Sinanting Choi, Lydia Makatangay, Glessy Ilagan, BNHS All for One, One for All, Social BNHS Retired Teachers Association, MFC Handmaids Batangas, Insure Life Batangas Mindoro Palawan District Sales Office, managers, agents, and staff, Amor Sisma Contreras, Severina Heron, Pitts Cusi, Peter and Eda Marita Carandang, Juana Magtibay, Estelita Gonzalez, Lubihilda Untalan, Nick and Arlene Plata, Fleet Maintenance Consultancy Services Incorporated, Fleet Marine Cable Solutions Incorporated, employees, and CS Vega, Janeline G. De Castro, Chris Jandix De Castro, Christian De Castro, Ignacio and Marlene Gayeta, Rayval Reyes, Mark Lee A. Grantosa, Alaya Nicole H. Tugonon, Antonia Makatangay, at pamilya. Misa, para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Pasensya Hormon,
Erlinda Gutierrez Beredo, Epping Tan-Aw, Aileen Beredo, Marianito Perez, Lauro Beron, Nenita Beron, Adelson Salvador D. Medina, Emilio Hernandez, Alex Buenafe, Vicente Camos, Artemio Villamor, Remigio Makatangay, Jeronimo Ilagan, Apolonio Clarete, Ricardo Dominga, titular, Reverend Father Ambrosito Andal, Attorney Regina Gina Ongsiaco Reyes Mandanas, Christopher Andal Bourbon, Antonio Beron Balmes, Anita Cantos, Ray and Mary Andes, Pedro Clarin Sr., Fortunata, Joel, Pedro Clarin Jr., Monica Ebora, Kerubin, and Ernesto. Marami pong salamat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santa Rita de Casia. O maluwalhating Santa Rita, pintakasin ng mga bagay na hindi mangyayari at ng mga taong nawawala ng pag-asa. Ituon mo sa amin ang iyong mga matang maawain upang maging dapat kami sa aming mga pagsamo sa panalangin ito. Banggitin po natin ang ating kahilingan. O maningning na Santa Rita, babaeng ubod ng linis, asawang sakdaldangal, inang walang kapantay, balong hindi mapipintasan at munghang banal, na ang dalisay na puso ay maibigin upang taglayin ang lahat ng aming mga karaingan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin at pagsusumamo at ialay mo ang mga ito sa luklukan ng Panginoon sa langit, na doon ay malapit ka at may kapangyarihang mamamagitan sa amin. Ipanalangin mo kami upang ang gantimpalang inilaan sa iyo ay makamit din namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po.